Diyos ni Jesucristo. Ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kaniyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin nila sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating ebanghelyo ay nagsasaad ng panalangin ni Jesus. Ang tawag po dito sa ebanghelyong ito ay ang priestly prayer of Jesus. Bilang pinakamataas na pari, siya ay nanalangin para sa kaniyang mga alagad. Kung inyo pong narinig ang lalim at lawak ng kaniyang mga salita, makikita natin na ang bawat salita ay mayroong patutunguhan. Ang bawat salita ay mayroong intensyon kung papaanong si Jesus sa kaniyang pakikipag-ugnay sa kaniyang mga alagad ay tunay na itinataas niya sa Ama. Mayroon pong 5 intensyon na nabanggit si Jesus, ang ating poong Nazareno, sa kaniyang panalangin. Una ay sa verse 11, ang pagkakaisa. Upang sila ay magkaisa, kaniyang ipinapadalangin kung papaanong ang pakikipagkaisa ng Ama at Anak ay mangyari din sa kanila. Ito ang unang panalangin ni Jesus. Ang kaniyang ikalawang panalangin na ating nakita
ay ang preservation. Yun bang sila'y manatili kahit na sa kabila ng sanlibutan, manatili sila na nagkakaisa para sa Ama. Ang ikatlo ay ang consecrated mission, na lahat sila ay isinusugo rin ni Jesus. Lahat sila ay binibigyan ng pagkakataon ng kaniyang banal na hininga na kung papaanong ako ay isinugo ng Ama, kayo rin naman ay aking isinusugo. Ang ikatlo o ikaapat ay ang kagalakan. Kung papaanong ang kagalakan ang nagbubunsod na tayo o sila ay sumunod at makinig sa mga aral at turo ni Jesus. At ang ikalima ay ang kabanalan. Ang kabanalan na siyang ipinakita ni Jesus ay siya ring kabanalang gusto niyang ibigay sa kaniyang mga alagad. 5 tema, 5 mahalagang bahagi ng pagsunod sa kabutihan ng Diyos. Mahirap maging alagad, kaya alam ni Jesus kung ano ang kanilang kakaharapin. Alam ni Jesus kung ano ang kanilang dulo. Alam ni Jesus kung ano ang kanilang katapusan. Kaya gayon na lamang ang kaniyang pananalangin na sana ang mga taong pinili mo sa aking pangalan ay magtagumpay hanggang katapusan. At ito nga ang nangyari. Lahat sila na tinawag ni Jesus upang maging tagapamagitan at magpabalita ng kaniyang mga gawa at ng kaniyang himala ay natupad at nangyari. At nabanggit na rin, except one. Doon sa isa na pumili ng kaniyang katapusan. Sa atin pong buhay, Kristiyano, lahat tayo rin ay ipinapanalangin ni Jesus. Tayo rin ay kaniyang iniaakyat sa Ama upang katulad ng mga alagad, tayo rin ay magpatuloy sa pakikibaka ng mundo, sa pakikibaka sa sanlibutan, upang hindi tayo madala ng kasamaang nakadugtong dito. Maliwanag din sa Ebanghelyo kung papaanong ang salitang sanlibutan is equated sa kasamaan, dahil alam natin na ang sanlibutan ay nagbibigay ng panandaliang saya at hindi saya ng kalangitan. Makikita natin kung gaano kalalim ang mga salita ni Jesus. Makikita natin kung gaano siya ka-concern sa magiging buhay ng 11 ito. Kaya nga po tayo ay binibigyan ng paalaala ng ating Poong Jesus Nazareno na magtiyaga at kumapit sa Diyos sa oras at araw ng ating paglalakbay. Katulad po ng ating ipinagdiriwang na santo ngayon, na isang magsasaka, na kahit na sa kabila ng kaniyang kasimplihan ng buhay, si San Isidro ay hindi nakalimot sa Diyos sa araw-araw ng kaniyang pakikipagtunggali sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Araw-araw, bahagi ng kaniyang buhay ang pumunta sa simbahan, magdasal at makipag-ugnay sa Diyos. Kaya nga yung kaniyang kasamahan, dahil sa sobrang inggit sa kaniya, siya ay isinusumbong sa kanilang amo na kanilang pinagtatrabahuhan. Yung tao na yon palaging late.
Kami nagtatrabaho na, siya nandun pa sa simbahan at nagdarasal. Pero hindi ito nakasira sa kaniyang tiwala at koneksyon sa Diyos. Isang simpleng tao, magsasaka, pero pinatunayan niya sa kaniyang buhay na ang mga salita ni Jesus na siyang nagbibigay galak sa araw-araw ng kaniyang pakikibaka ay kaniyang napagtagumpayan. Anumang estado ng ating buhay, anumang propesyon na ating kinabibilangan, isa lamang ang tunay. Kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Walang pwedeng maglakbay mag-isa sa kaniyang sariling kalakasan kung hindi ito nakaugnay sa Diyos. Katulad po ng panalangin ng pinakamataas nating pari na si Jesus, tayo rin ay kaniyang dinadala sa harapan ng Ama para tayo rin ay magkaroon ng kaisahan, tayo rin ay magkaisa sa puso at diwa, sa pananalangin at sa pagtingin sa kaniyang kapangyarihan. Poong Jesus Nazareno, ang pangalang ibinigay ng Ama upang maging sandalan at sandigan ng ating buhay sa sanlibutan. Hindi tayo makasanlibutan, pero nabubuhay tayo sa sanlibutan, pero ang ating diwa at puso ay nakatutok sa Diyos na siyang nagbibigay buhay. Sana po ang Ebanghelyo ay magpaalaala sa atin na kahit na tayo'y nakalilimot sa Diyos sa araw-araw, si Jesus ay hindi nakalilimot na dalhin ang lahat ng ating adhika, dalhin ang lahat ng ating pangarap, dalhin lahat ng ating concerns at kaabalahan sa Diyos upang tayo naman ay makapagpatuloy sa ating paglalakbay. Kung papaanong ipinalangin ni Jesus ang kaniyang mga alagad, tayo rin ay manalangin para sa iba. I-set aside muna natin yung ating pansariling pangangailangan. Bagkus, subukan naman nating ipagdasal ang ibang tao at kailangan ng tulong ng ating dasal upang sila naman ang pagpalain ng Diyos sa kanilang buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal.